San Andres, Quezon Province, a name that evokes a blend of history, vibrant culture, and gentle rural life. Nestled in the heart of the countryside, the sky is vast, and the sun shines over the curious eyes of its people. Si Roy Teresa, 25 years old pa lang po. Since maliit pa po ako nung 12 years old, hanggang ngayon 25 na ako. Bali, ganun katagal. Parang yung namamana yung parang ganun. Kumbagang naging yun na yung naging trabaho ng magulang mo. Tapos magiging ma-adapt mo na din na ganun din yung hanap buhay na kinagisnan. Nung lumalaot kami, halos minsan ay umaga, minsan naman ay gabi, depende sa season ng pahuli ng isda. Yun ang kalaban namin dito eh. Pag malakas ang alon, walang hanap buhay ang tao dito. Una, may pagkakaiba sa huling ng isda. Dati, konting lang, meron na, marami na. Ngayon, hirap makahuli ng maraming Dati ay tawag nun sa amin ay nakaka-jackpot, yung mga jackpot. Sa isang gabi, mga 500 kilos, parang ganun. Tapos ngayon, mahira na maka-150. Ganun ang pagkakaiba nun at ngayon. Gawa din siguro sa pagbabago siguro ng panahon. Pag ng panahon, sabay, saka sa init. Gawa po siguro sa init. Hindi nakakapag yung mga isda ng maayos. Kaming mga katulad kong mga isda, sila katulad nila. Lagi namang mindset namin ay try lang ng try. Kasi kung hindi ka naman lalaot, hindi ka makakahuli. Kasi once na tumigil ka na, wala ka na, zero ka na. Eh, pag lumaot ka, mag-start ka ulit. O, malay mo, bigyan ng Panginoon ng magandang huli. Kakaibang bagay. Ang kakaibang bagay na naranasan kay yung kami. Hindi naman asing nalunod. Yung kami nasiraan. Nakarating kami sa kabilang isla eh. Siguro mga 1 week kami doon. 1 week. Akala nga nila dito, wala na. Hindi na kami makauwi. 2017, narating kami ng Romblon. Meron pero hindi naman sa sa kanila, parang overtake, kumbaga. Sa kanila ko din naman yung natutunan yung mga paraan tungkol sa paglaot. May natutunan naman po ako, pero ngayon nga po, galing din po sa kanila yung mga natutunan ko. Sa tingin niyo po ba meron ding epekto yung pollution sa paglalaot? Oo, siguro malaki. Katulad ng basura, yung mga basura sa dagat. Tapos siguro na yung nasisira kasi dito minsan meron pa nung mga illegal. Hindi ko lang siguro, pero sabi nila meron pa daw. Siyempre, masisira naman yung bahay ng mga isda, hindi sila makakapangitlog. Kaya, yun, isa din yun sa dahilan, sa rason siguro. According to journalist Denise Ramos, our oceans are on the apex of the Coral Triangle and hold more than 27,000 square kilometers. Coral reefs are also known as the rainforest of the sea, and a good portion of the ocean fish rely on them for survival. Yung mga basura na hindi na itatapon ng maayos, tapos yung iba sa dagat mismo tinatapon, nung nakaraan nga, merong namatay dyan yung, ang tawag dun sa Tagalog, parang pawikan sa amin yung parang turtle sa dagat, ang ganun. Namatay. Siguro nakakain siguro ng plastic. Due to the ever-growing concern, we'll dive deeper into the lives of our beloved fishermen behind the scenes. This is the battle they've been facing, and it's our chance to catch a glimpse. Ay, kami naman dito tuwing every month, lalo na yung mga nililinis namin yung tabing dagat,
Yung minsan ay binabaon namin yung mga basurang kumakalat dito, mga plastic. Pero katulad nga na hindi naman magagawa ng isa, dalawa. Kailangan talaga lahat ng tao magawa yung nila sa dagat. Ano pong mensahe yung gusto nyong ibahagi sa mga taong hindi pa nauunawaan yung mga panganib ng polusyon sa paglaot or sa Una, katulad na nabanggit ko kanina, yung basura, yung paisan ay bawat isang tao, hindi lang po mangingisda, may po ng maayos yung mga basura, may tapon po ng maayos, kung maaari pong mailayo sa dagat, kasi naepektuhan po yung mga isda. Unang-una na po yung isda, tapos nasisira din po yung tubig, at nahahaluan ng kung ano-anong kemikal, kaya ganun siguro po ang ko sa kanila, na lang, maitapon ng maayos yung mga basura. However, time has not been so kind towards their waters. According to Energy Tracker Asia, 43% of the country's rivers and 56% of the Philippines' major water bodies are heavily polluted. While 91% of households have access to basic water services, it is not all equal, with some regions having access as low as 62%. Ano po yung pangalan nyo, edad? Kilo. Ang edad ko ay 50. Ang trabaho ko sa dagat. Nangingisda. Ito ngayon, yung sa noon, mahirap. Ngayon, medyo maganda-ganda na. Kasi may talapya na. Noon araw, wala pang talapya. Ngayon, mayroon na. Hirap sa dati. Sa ngayon, Opo. mas maganda ngayon. Mas maganda ngayon. Oh, Pero, sa una, mahirap. Sa dati, medyo makaano sa dati, hindi masarap ang huli ba. Pero malalaki. Ngayon, maliliit, naipiktuhan ng building na yan. Sa dumi ng ng mga chick. Pag sa laot kami, malamig, abutan mo na malamig, yan ang hirap. Pero ganitong mga buwan, yan ang maganda, mainit. Hindi ka abutin na lamig. Kasi nung araw, malamig pa, hirap talaga. Kailangan nakatago ka sa loob ng bangka, sa lamig. Ngayon medyo minit na, yung maganda nga hanap buhay. Inabutas sa pesos na nangiti. di ba butas yung face mask niya, tapos nakaganon siya. Di ba alam yung mga face mask na nakaganon? Daming balti yun. Mamaya na, papunot mo na ako. Ano to yung... Yan natin. Ubo na dumi. Ngayon, nung nakaraan taon, ubo na dumi. Itong ilog na to, napakabaho. Andyan ang mga dumi ng mga insect, babuo sa ilog. Hanggang doon sa labas yan, makarating. Kaya kami, hindi makalaot na. Tambay muna kami. Kahit yan sa amin, sa lugar, habang matulog kami, napakabaho rito. Dahil po sa mga pogo. Dati siya, Pero nung wala pa po yung mga pogo dati. okay, dito. Pa? Oo, okay. Mga tahong, at saka yung alimasag, dito kami manguha. Dito lang po mismo. Dito, hanggang doon lang, ilog yan. Malinis pa noon to. Meron po ba kayong nagiging ginagawang action o di kaya ginagawang laban para sa pollution sa mga laban sa plastic na pollution sa dito po sa lugar niyo? Mayroon, pero hindi natuloy. Hindi na. Kasi daming hadlang eh. Daming hadlang. Kahit sa matataas, humadlang sa katulad sa Mandaragat. Gusto namin linisin yung hadlang. Ayun, daming humadlang kasi wag na niya, hindi na kaya natin yung paalisin yung mga pugo na yan. Ay wala na kami magawa. Ay mataas sila, mababa lang kami. Hanggang tingin na lang kami, magawa namin.
There are many who wish these had never happened in their time, as do all people who live to see such times. But that is not for us to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. Thank you for taking the time to learn the stories of our fishermen. Follow for more voices beyond the waters here in Hook Media.